Hey, what's up, Moon Gang? So, this is Ed Chavez Vlog. So, today, I'm gonna answer your questions. So, mas matagal akong... Hindi naman sa matagal. Babasahin ko yung mga nag-comment sa YouTube natin. Then, sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Kasi kayo naman yung priority ko. Then, ito na. So, babasahin ko na. So, if magtataka kayo, andito ako sa kwarto. Wala akong, nakalib ako 2 days. 2 days ako nakalib. So, last leave ko ngayon, tomorrow, may pasok na ako. So before I will start in this video, shout out sa mga nag-greet ng birthday ko. Shout out kay Gracelyn Ramos, Kyle Clarice Martin, Koreanong Hilason, shout out Korean Hilason from South Korea, and any official account. Thank you so much. And also shout out kay Albert Husay, and also kay Alex Gipula. And that's it, Mungang. So may nagtanong dito, boss, anong size ng check-in luggage mo? 20 inch ba or 24 inches? Hindi ko alam anong size nito eh. Like yung pinakamaliit, yung pangalawa sa pinakamaliit, pangalawa sa pinakamalaki. Ganito, iwan ko anong size to, Mungang. Ganito kalaki yung maleta ko. 1, 2, 3. 3 dangkal ko. Ganito. Yan. Iwan ko anong size niyan. Basta ganyan ang kalaki yung maleta ko. Hindi yung sobrang laki. Usually yun yung ginagamit pag nag-abroad talaga. Hindi yung sobrang laki naman talaga. Then dito, nagtanong si Manakap Archie. Happy birthday kuya, ingat palagi dyan. Kuya, tanong ko lang po. Nung natanggal ka sa unang work mo sa Samsung, anong nangyari? Nalipat ba kayo sa ibang company or tambay kayo ng ilang buwan? So I came here in Hungary January 2. Then nakapagtrabaho ako sa Samsung ng 2 months. Then it was very unexpected kasi after 2 months namin na pagtatrabaho doon, tinanggal kami. So kung magtatanong kayo kung anong reason ba tinanggal kami, sobra-sobra sila sa manpower. Sobra-sobra yung taong kinuha nila ba. Then may issue din na isa sa like customer na nag-withdraw. Kaya so they need to cut people. So kami na bago, yung mga kasamahan ko, hindi basta-basta din yung mga kasamahan ko. 10 years yung experience sa 10 years sa experience sa tawag nito sa Pilipinas. 8 years team leader, ship leader. May mga ganun talagang status ng nila. Hindi basta-basta kasi na-criticize din na yung batch namin kasi kami daw yung batch na parang mahina daw sa wala masyadong experience daw ganito. Pero yung mga kabatch ko, maraming magagaling 10 years, 12 years, 8 years na sa kumpanya na trabaho sa factory. So yun yung reason ba't tinanggal kami kasi nga nagsobra-sobra sa manpower. I don't know paano nila minamanage yan. Tanggap ng tao din. Sobra-sobra na rin pala. So yung natanggal kami mga February, March, April, May, we don't have work. Tambay kami for 3 months. And the good thing about that, kasi pumunta kami noon sa Polo Milan. Nagreklamo kami. Kasi nga ang probationary is 3 months. 2 months pa lang kami tinanggal na. So hindi naman makatao yun. Nagreklamo kami sa Polo Milan. Sinabi namin yung mga hinanaing namin. So yung company namin dito, yung agency namin, kahit wala kaming trabaho, binigyan kami ng sahod na good for 3 months, binigyan kami ng sahod niyan. Wala kaming trabaho. Kaya yung ginawa ko nung dati, nag-sideline ako, nag-dishwash ako. Pero bawal yun. Pakatotoo lang tayo dito, pag nag-sideline ka, bawal yun kasi basta bawal yun. Pero may mga gumagawa naman kasi yan eh. Dito sa Angkari, mahigpit lang. Pero ako, anong gagawin ko sa bahay?
kain, tulog, gala, ganun lang. 3 months kaming ganun. So, walang problema kahit kuan. Ang nagbigay naman sa amin ng bagong trabaho, yung agency namin. So, kaya yung trabaho namin ngayon is Chicken Factory. Yun, for 3 months of waiting, punta kami dito sa Chicken Factory. Kami, wala naman kaming choice eh. Gusto namin magpalipat pero hindi pwede. Kaya, sa akin naman like, first time ko mag-abroad, tiisin ko na lang kung ano yung trabaho na nabigay sa amin ngayon. Mahirap din yung trabaho namin yun. Hindi rin siya, hindi naman sa nagko-complain ako na sobrang hirap ng trabaho namin. Kasi yung mga kapwa OFW ko rin sabi nga, o ba, nag-abroad ka pa, mahirap naman yung trabaho. Anong pakialam nyo? Anong pakialam nyo kung ito yung sabihin ko? Like, mahirap din siya. Pero kaya naman, kaya. Mahirap lang talaga. Ano ba talaga? Kasi nga, imagine, sinasabi ko sa inyo, gising ng maaga, grabe yung overtime sa amin ko sa Pilipinas. Gusto namin laging mag-overtime. Dito naman, sobra-sobra mag-overtime naman. Talaga, nakakapagod din. Pero, like, motivation na ko na lang sa sarili ko, sa amin ng mga kabatch ko na, yung kinikita namin dito, equivalent sa 4 months na sahod mo sa Pilipinas. O kahit pa paano, di ba? Kaya, pinaka-the best mag-ipon. Nakasimula ko pa lang nag-iipon ng 8 months ako nagtrabaho dito. Wala pa akong ipon. So that mag-iipon na ako. So yun nga Munggang. Mahirap din ang buhay sa abroad. Pero laban lang. Alam nyo, like sa akin, minsan naisip ko na dati nung nag-apply. Ito, mensahe ko to sa mga like nanonood ng video ko ngayon. So sa mga nanonood po ng video, sa may di ba na-subscribe, subscribe to my YouTube channel. Edmond Chavez Vlogs, and hit the notification bell. Pag may mga comment kayo, may questions kayo, comment kayo kasi sasagutin ko yan sa next vlog through my vlogs. Hindi basta gagawan ko ng mga vlog yan. Yun nga Munggang, dati, remember ko pa dati, kwentuhan lang tayo ha. Dati, remember ko pa, nag-a-apply ako, hirap Munggang, hirap talaga. Alam nyo kasi ako nag-apply kasi ako isang agency lang, which is yung Grand Placement Agency. Hindi ako nag-apply sa maraming agency kasi yung technique naman talaga pag mag-a-apply. Hindi lang isang agency. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ba? Kung asa yung mauna, yun yung yun yung puntahan mo. Ayun yung anong tawag mo? Anong tawag dito na pag tinatawagan na may exam, puntahan mo ganito. Sa akin naman dati yun. The reason why na isang agency lang yung in-applyan ko. Kasi mahigpit ang amo ko dati, yung sa pinagtatrabahoan ko, mahigpit sa absent. Nagagalit siya pag nag-a-absent. Ayoko naman mawalan ng trabaho. Tapos doon, isang agency lang ako nag-apply. Nakatatlong apply ako sa Grand Placement bago ko nakatatlong apply bago ko natanggap. Mahirap Munggang. First apply ko, napaasa ako, nag-antay ako ng 4 months. Second apply ko, naka-duty pa ako nun. Nag-antay ako ng result. Exam ngayon, ganito. Pag kinabukasan, antayin daw naman yung result mga hapon na bukas ng hapon. So, naka-duty pa ako nun, yung out ko 6. Then pag excited akong lumabas kasi nga, mga hapon may result na. Mga 5:30. So, pag 6, pag out ko, diretso ako agad sa labas ng trabaho sa Venice Mall kasi ako nagtatrabaho dati sa Grand Canal sa McKinley Hills, sa Taguig yan. Doon ako sa gilid nakaupo, tingin ko sa ko, oh my godness, hindi na naman nasali yung pangalan ko for final interview. Alam niyo ba yung na felt ko noon, yung parang guwan ba? Ano ba to? Hindi na naman ako natanggap. Ang hirap talaga. Panghinaan ako ng loob noon. Gusto kong mag-abroad kasi nga, like sa amin, sa Davao City ako, wala naman kaming business. Wala naman kaming negosyo. Wala kaming, yung bahay namin talaga asin sa Pilipinas. So, pangit talaga. Pangit. Pero, titigan nyo lang sa mga vlog ko para tayong mukha lang tayong mayaman pero hindi
mahirap lang din ako sa amin. Kaya ako nagpupursige ako. Like sa akin naman nun, punta ako ng simbahan Munggang, dasal ako. Sabi ko nga, Lord, alam mo, Lord, sobrang napanghinaan ako ng loob kasi pagbasa ako sa text, wala na naman yung pangalan ko for final interview. Ready naman ako sa final interview kaso hindi ako ma-interview Hindi ako nasiselect. Pero alam ko sarili ko, Lord, na at the right time, ibibigay mo sa akin tong pag-abroad na to. Gusto kong tulungan yung pamilya ko. Hanggang, doon ako, nagdasal ako hanggang. Grabe nalugmok talaga ako. Ganun, hinaan ng loob ba. Apply lang ng apply. Sa pangalawang apply ko pa yun. Sa pangatlo, doon ako naswertihan hanggang. Tuloy-tuloy na. Babilis lang yun. Then, yun, pero ang kuhan ko din noon, nag-aantay din kami sa ticket. Naka-visa appearance na kami. Nag-antay kami ng ticket din. 4 months. Nagka-delay. Hindi porket napasa mo ng final interview, pasa mo ng medical. Hindi pa may visa appearance ka na. Alam mo yun, maraming mga obstacle ba na kailangan mong lagpasan. Nag-antay kami ng ticket noon, 4 months. Akala ko nga, hindi kami makakalis Then next year, yun, 2024, January to, nakaalis kami. Then nga, it was very unfortunate Munggang kasi nga, 2 months namin nagtrabaho. Kasi pag sabihin natin kasi Hungary Munggang, yung parang laging nasa isip ng tao pag sa Hungary nagtatrabaho, pinaka-known talaga na company ang Samsung. Malaki ang bigayan, maganda ang working environment, malinis, ang laki ng kantin, mga katrabaho mo, Ukrainian, parang international student ba? Kasi mga katrabaho mo, ibang lahi ba? Tapos yun, mga 2 months lang din. Ngayon, natanggal kami. Ngayon lipat kami sa kwan. Pagkatanggal namin, natin, yung parang kuwan na sarili ba, labanan lang natin kasi wala na. It's like, hindi ko na siya pinoproblema kasi hindi ko hawak yung mga bagay na ganyan ba. Hindi natin hawak ba. Bali, pagsubok yan ng Panginoon ba. Hindi na natin problemahin yung bagay na hindi natin control. Yung bagay lang na kaya natin kontrolin, yun yung poproblemahin natin. About sa mga future, sa mga ganyan, ganon. It was very unfortunate. Di ko naman expect na ganon palang mangyayari. Kasi may plano na ako. This month, kailangan mapapatayo na ako. Ganito, mabayaran ko yung utang. Pero nakuan yun, na-delay. Pero sa akin, motivation na lang na ang daming taong gusto mag-abroad. Pero isa ako sa maswerte na nakapunta dito. So, thankful pa rin ako. Kasi tayo like sa atin, di na natin na-appreciate yung maliliit na bagay ba na kung saan tayo nanggaling ba. Like, na-achieve mo na ito. It's like, papasok naman yung bagong problema. So, kahit may problema, small things celebrate natin. Kasi yun yung mga happy moments sa buhay natin ba na kahit maliit na bagay celebrate natin. How can you celebrate success na isang malaking bagay sa maliit nga lang, hindi ka nagsi-celebrate. Yun lang. Then advice ko naman sa mga nag-a-apply, tibayan nyo lang yung loob nyo. Mahirap mag-apply. Swertihan lang din kasi. May iba mabilis, may iba matagal mag-apply. Swertihan kasi yun. Then yun, may mga subscribers na rin ako na andito na rin sa Hungary, nagko-comment sila, nanonood ng vlog ko. Maraming salamat sa inyo na nagko-comment na sila. Oy, idol, nandito kami sa Barks. Idol, nandito kami sa ganitong lugar, Debrecen. Idol, nandito kami sa sa akin naman na nakaka-overwhelm ba na na-appreciate nila yung vlog ko. Kasi yan naman yung gusto ko talaga na makatulong sa kapwa natin ba? Kapwa natin Pilipino. Kasi sino lang naman yung magtutulungan? Tayo lang naman mga Pilipino. Hindi ako madamot sa idea. Hindi naman tayo matalino. If may tao na ngailangan, gusto magtanong, sasagutin ko yan. In my sa knowledge, sa nalalaman ko lang. If like feel mo na yung sinabi ko na advice is mali,
So, ikaw na dapat magtimbang nun na, ganito pala. I don't like argument. Yun nga. If may mali man, di, correct me if I'm wrong lang. Comment kayo. Mali mo gang, dapat ganito. Okay lang. Wala namang problema sa akin kahit bigyan ako ng correction kasi hindi naman mataas yung pride ko. So, yun lang naman Mungang. So for those people that who haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe Edmond Chavez Vlogs and hit the notification bell. And I have also TikTok, Edmond Chavez Vlogs, Instagram, Edmond Chavez Vlogs, Facebook, Edmond Chavez Vlogs 2.0, and Edmond Chavez Vlogs. So, follow nyo ko lahat ng mga social media accounts ko, Mungang. Isa-search nyo lang, Mungang, Edmond Chavez Vlogs, makikita nyo yan. Then, yung subscriber natin ngayon, nasa 3,035 na tayo, Mungang. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa panonood. Please like and share this video, and God bless po. Bye-bye.